Tinanghali nga kami ng gising kaninang umaga, kaya nga ito hapon na kami nakapagsimba. At syempre pag uwi, ano pa nga bang gagawin? Di mag-asikaso na nga ng hapunan habang ang Papa J nagsasampay nga ng mga nilabahan niya. Pero syempre bago nga yun, hi, hello, welcome to my vlog. Oo, alam ko ngayon nyo lang ako nakitang nagsimba dahil totoo naman, ngayon na lang ako ulit nakadalaw sa kanya. Siguro sa focus maging feeling vlogger, ayan, nakalimot na naman siya. Pero simula nga ngayon, every Sunday magbibigay na nga kami ng oras para sa kanya. Pero grabe, pagbaba nga namin ng tricycle, ito kagad yung bumungad sa amin. Akala ko nga paayuda sa mga binagyo, binibenta pala. Muntik pa naman na akong pumila. Anyways, malapit lang naman tong simbahan sa amin, kaya nga nag-tricycle na lang kami. At syempre, hindi na nga ako para mag-video-video dyan. Pero nakakuha naman ako ng ilang pictures. Tapos pagkatapos nga ng misa, nagpa-picture na nga rin kami dito sa harapan. Wala na rin naman kaming ibang pupuntahan, kaya nga ito, umuwi na rin kami kaagad. At pagdating nga namin sa bahay, syempre, nagpahinga nga lang ako ng konti. Tapos nag-asikaso na nga rin ako. Bago nga pala kami umalis ng bahay, kumain na muna kami. Kaya nga ito, meron na naman ako mga hugasin dito sa lababo. Kahit nga late na kami nagising kanina, nagsalang pa rin kami ng mga labahin. Dahil hindi naman pwedeng hindi maglalaba at mahirap magpatuyo ng mga damit. Sakto din naman na bago nga kami umalis ng bahay, tapos na nga rin yung sinalang namin na labahin. Kaya nga pag uwi namin, kanya-kanya na nga kami ng gawa ng Papa J. Kaya nga habang naguhugas ako dito ng mga hugasin, ng Papa J naman nagsasampay nga ng mga damit. May mga ilan nga pala nagsasuggest sa akin na gumamit nga daw ako ng dish drainer o yung patuluan nga ng mga hinugasan para nga daw pag nilagay ko sa platuhan ko, ito yun na nga daw. Dati talaga gusto ko din naman yun dahil nauuso nga siya. Pero sa liit nga nitong lababo ko, hindi na talaga kinaya. Kaya nga yung binili ko na platuhan, plastic na nga lang, para nga kahit idiretso ko dyan yung mga hinugasan ko, hindi nga mga ngalawang. O siya, ayan, pagkatapos ko nga maghugas ng mga hugasin, dumiretso na nga rin ako dito sa ref para nga kumuha ng uulamin namin. Nagrabe, parang kaka-organize ko lang dito nung nakaraang araw. Ang gulo-gulo na naman pagbukas ko. Kaya nga ayan, bago ko makakuha ng ulam, nag-ayos na muna ako ng mga ice candy ng mga bata. Yung iba kasi mga nahulog na nga sa ilalim siguro sa pagkuha nila, kaya nga ayan, inayos ko na muna. Tapos hinanap ko na nga yung ulam na lulutuin ko. At pork chop nga yung hinahanap ko, pero puro manok nga yung nadadampot ko. Pagkuha ko nga sobrang tigas, tapos nakadikit pa nga siya sa isang ulam, kaya nga ayan, ibababad ko na muna sa tubig. Akala pa nga ng Papa J, lahat yan lulutuin ko. Anak mayaman yarn. Sa hirap ng buhay at mahal na mga bilihin, kailangan talagang magtipid. Kaya nga ayan, kahit anong tigas nitong ulam na lulutuin ko, pinipilit ko talaga silang paghiwalayin. At dahil ayaw pa naman nila maghiwalay, ayan, kumuha na nga muna ako ng pagsiswimingan nila para nga ma-enjoy naman nila yung moment. Habang ang Papa J, tapos na nga siya maghanger ng mga damit, kaya nga ayan, isasampay niya na dito sa CR. Nung nagsimula kasi mag-uulan yung panahon, nagpagawa na nga ako ng sampayan dito sa Papa J. Dahil kapag sa labas nga kami nagsasampay, nababasa nga rin yung sinasampay namin kapag umuulan. Bali, natulungan ko naman siya sa pagsasampay, siguro mga 2 piraso. At least may naitulong. Habang iniintay ko nga na lumambot yung ulam namin, nag-i-edit na nga muna ako ng mga videos, tapos hindi ko nga namalayan na pinakialaman na pala ng Papa J yung lulutuin ko. Di salamat! Initusan niya pa nga ako na itapat ko nga daw yung camera dito sa ginagawa niya. Dahil kapag kaluto serye naman daw yung content, ang pangit nga daw kapag palaging kasama yung tao. Dapat daw yung niluluto lang. Hindi naman kasi to cooking vlog, mommy life to. Mami naman. Di lalasa yan. Ano namang... Ako magte-testiboy ka ba? Di naman agad pipritong ganyan yan. Papakuluan yan eh. Ka naman, dideng. Pag yan talaga umaalata. Sige. Susme, bago ka muna talaga makakain ng masarap, mag-aaway na muna yan sila. Sa totoo lang, pag siya kasi nagluluto, ang dami niyang alam. Kaya imbis na makakain ng maaga, naku, natatagalan talaga. Kaya nga ayan, sumisingit-singit na ako sa pagluluto para kahit paano bumilis-bilis naman. Dahil ate, magpiprito lang yan siya pero kung ano-ano pang ginagawa. Kagaya na lang yan, iniisa-isa niya pa talaga ng lagay sa salaan. Pwede namang ibuhos na lang. Abay, wag mo akong binibisit. Ganito nakakita ako ng lechon kanina. Ala, hindi. Para nga mapabilis, habang nagkukot nga siya dyan ng pangprito, nagpainit na nga rin ako ng mantika. Dahil kung aantayin ko talaga yan siya matapos dyan, ako aabutin kami ng siyam-siyam. Sakto naman na pagtapos niya, mainit na nga rin yung mantika, kaya nga ayan, na isa lang nakaagad yung ulam. Hindi na nga rin siya nag-video-video sa pagluluto. Dahil pagpiprito lang naman yun ate, alam nyo na yun. Sa wakas, after 30 years, naluto na rin yung ulam. 30 years? Kinamay ko na pagkain naman namin to. Oh, sa masiselan dyan, huwag kayong pagkain naman namin to. Hala, tara kain tayo. Thank you Lord sa blessing.